Sa nalalapit na barangay at SK elections, tinitiyak ng COMELEC at pulisya ang malayang pagboto at pangangampanya ng mga kandidato sa komunidad ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ngayong nalalapit na ang campaign period para sa barangay at SK elections, tiningnan ng COMELEC at pulisya sa Surigao del Norte ang sitwasyon sa Sitio Kapihan. Nais matiyak ng COMELEC na malayang makakaboto ang mga tao at makakapagkampanya ang mga kandidato sa komunidad ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. May nakakampanya naman doon, pero yun nga, restricted. The candidates were required to coordinate first bago makapasok. Isolated talaga yung lugar for the longest time. Ayon sa COMELEC Surigao del Norte, nasa 2,500 ang registered voters sa Sitio Kapihan. Ililipat ang kanilang voting center sa lugar na malapit sa sitio. Yung voting center nila, instead na doon sa Barangay Siring, transfer po natin doon sa Atuyay National High School. Doon ang voting center? Doon ang voting center kasi hindi na ma-accommodate namin. Samantala, tuloy pa rin ang paglabas-masok ng mga tao sa lugar. Meron na rin daw mga kamag-anak ng mga nasa Sitio Kapihan ang nakadalaw na sa loob. So nakikita po natin yung parang happiness on their faces na nakikita natin na for the longer time, they have seen members of their families who are inside. Kinumpirma naman ni Senator Risa Hontiveros na nasa kustodiya na ng DSWD ang 3 menor de edad at 4 na mga magulang na kasama ng mga leader ng SBSI na nagpunta ng Senado. Sila sana ang mga testigo ng SBSI. Hopefully, sa susunod na pagdinig, magtetestigo na po sila kampi sa kanilang mga anak, no? At laban dun sa mga leader ng kulto. No comment daw muna ang pamunuan ng SBSI. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, manatili nakatutok sa balita anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.